So what's up mga kaibigan? Nandito po ulit tayo sa aming munting kumpanya mga kaibigan dito sa South Korea. So ituturo ko sa inyo mga kaibigan yung kaalaman ko at base sa aking experience kung paano yung tamang paggamit ng grinder. So intro muna tayo. So nandito na tayo mga kaibigan no, para ipakita yung tamang paggamit ng grinder. Pero bago po ang lahat na yan mga kaibigan, sa mga manonood natin at sa mga kaibigan natin dyan mga babae, maaari nyo pong i-share to sa inyong mga asawa, kaya sa inyong mga kapatid, kaya sa mga kakilala, ganun mga pinsan natin. At kung sila po ay gagamit ng grinder, maaari pong i-share yung video na to. Baka sakali pong makatulong sa kanila at paano yung tamang paggamit ng grinder. So unang-una po sa lahat mga kaibigan, syempre kailangan natin yung safety, no? So mayroon tayo ditong pinakauna, syempre pagka nag-grinder tayo dahil delikado at masakit sa kamay, kailangan natin gumamit ng gloves. So yan, ito yung kadalasang ginagamit namin dito, pero pang ilalim lang to mga kaibigan. So pagkasuot natin ito, meron po ulit panibagong gloves. So yan, ito naman yung pinaka panglabas naman. Kung nakita nyo yung itsura niya mga kaibigan, hindi siya basta-basta mapapasok ng mga baga, ganun yung mga talasik ng mga baga na pinag-grinderan natin. Kaya nagdodoble kami ito. Ito talaga yung kadalasang ginagamit namin na pang-doble. At syempre mga kaibigan, para sa safety natin, meron tayo ditong mask. So ito, susuot din natin to. So syempre mga kaibigan, hindi mawawala itong air plug, no? Para sa pantakip natin sa tenga natin at masyadong nakakarindi. At siyempre safety na rin para hindi mahumina yung pandinig natin. So ayan, mayroon din tayong apron mga kaibigan. So ayan, para saan tong apron na to? Siyempre para doon sa mga dumi, isuot ko na. So ayan, hindi tayo magluluto mga kaibigan ha. Nandito tayo sa kumpanya para mag-grinder. So ayan, nakasuot na mga kaibigan. At syempre meron tayong arm sleeve o arm cover. So para naman to dun sa mga, yun nga, yung mga tumatalsik na pinag-grinder natin. Mamaya makikita nyo sa video yung mga tumatalsik na medyo may mga baga, para naman makasuporta siya. So itong gamit ko ngayon mga kaibigan, pang grinder lang talaga to. Pero mas may maganda na gamitin natin yung may leather na ginagamit dito para iwas sunog na rin. Pero ito dito okay na to kung grinder lang naman ang gagawin natin. So ayan, meron na tayong protection, no? At syempre meron din tayo ito yun, kasi nasa kulay mga kaibigan. Favorite ko lang kasi ito, violet. So para naman to sa mukha natin, para hindi tayo matalsikan ng mga bakal sa mukha, para hindi na masira yung mukha natin mga kaibigan. Sirang-sira na nga eh. So mayroon din tayong face shield. So ayan. At dito naman sa aking kanan, meron naman tayong tinatawag dito yung bala naman ng grinder. So cutting saw kung tawagin. So ayan, di ba ako kita? So ito mga kaibigan, cutting saw naman siya para sa grinder na maliit. At ito naman yung normal na ginagamit namin na bala dito sa grinder, tutsyol kung tawagin. At pakita ko na sa inyo mga kaibigan yung klase ng grinder namin dito. Ito, yung baby grinder kung tawagin nila. Kung nakita nyo sa dulo kung paano makapaglinis to, sa ito pa lamang mga kaibigan. Isuot ko na itong gloves mga kaibigan, madumi. So ito nga siya mga kaibigan, yung baby grinder natin, no? Ito kasing dulo na to, kung nakita nyo matulis siya, para kasi to doon sa mga sulok-sulok ng mga bakal na lilinis natin. So pagka yung kasing bilog, so saka lang ipakita ko lang sa inyo. Ito lang mga kaibigan, nakita nyo, sana nababasa nyo, no? Yung on and off, medyo malabo eh. So ano siya, bali hangin yung nagpapagana sa kanya. Meron tayo ditong hose mga kaibigan. So ito, ipapasok mo lang to dito. Ito lang, ayaw pumasok. Ayan.
Bali hangin yung nagpapagana sa kanya. So pipihitin mo lang dito, yung sa pinapakita ko sa gitna. Yan. Ayan, nagana siya. Tanggalin natin. Tayo pa magpatanggal no? So nandito naman yung isa. Ito naman yung grinder na ginagamit namin din dito. Pero itong ganito, cordless siya kung makita nyo. Mga kaibigan, di battery siya no. Dito lang natatanggal. So ito yung battery niya kung makita nyo. Ito yung ang tawag dito, pinaka-bar niya, yung may 4 bar dyan. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin full charge siya. Indicator lang ng battery yan. So yan, iakabit natin. So yan, ito naman yung pinaka on and off niya mga kaibigan. So yan. Ito, i-click lang natin to. Ayan. Nakita nyo pagkakala. So ito lang, pero bihira namin gamitin to. Kasi para lang to sa mga pangkinis, ganun, yung hindi siya masyadong hard gamitin o hindi siya masyadong hard yung nilinisan natin o grinder natin. So ito yung ginagamit namin, yung cordless. Saka hindi siya hassle pala mga kaibigan no, kasi wala siyang cord na dito na hindi tulad nung di kuryente talaga. So di battery lang, cordless siya. Kaya buwila yung kamay natin o buwila yung paggalaw natin o pag swing natin ng kamay natin, hindi siya sasabit at hindi delikado. So nandito naman yung standard mga kaibigan no. Ito naman nakita nyo, may cord siya. So isa sa mga safety nito mga kaibigan na bago natin gawin yung bagay na lilinis natin, baliin natin na mag-work around tayo sa pwesto natin o kaya sa table natin na kailangan itong cord na to wala siyang sasabitan. Kung ba i-check natin yung area natin kung ba wala bang mga naka-usi-using bakal dyan. At ito nga pala mga kaibigan kung nakita nyo. So itong pinaka-arrow na to papunta dyan sa ilalim, sa kanan. Ito yung indicator na dapat yung ikot ng talim nito. So ito yung ikot niya. Dapat pa kanan. So kadalasan paano ba ano to? Kumbaga kung ididikit natin sa isang bagay, kung maglilinis tayo, dapat dito sa bandang to lagi. Yan, dito sa papuntang kanan kasi nag-i-indicate siya na papunta din yung ikot. Ibig sabihin niya, yung tarsik ng mga pinag-grinder natin papunta sa kanan. Buka iwas sa atin. So, ganun lang. Ito lang yung on and off niya. Babataas lang. So, subukan natin. Masyado lang siyang maingay mga kaibigan. No? At syempre, ito naman hindi na mawala. Kung mayroon tayong baby grinder kanina na tinatawag nila, baby grinder, no? Yung di hangin siya, hose yung ginagamit. At mayroon naman din tayong sigurong, di ko alam kung anong tawag dito eh. Basta pag inuutos ng Koreano, yung sabi niya, yung grinder na malaki. Yan, grinder, Congo, Kajiwa, yan. Ito yun. Ang laki niya mga kaibigan, no? Bali may hawakan din naman siya. Tapos meron naman siyang ito naman ang gamit niya. Ito naman yung pinaka on saka off niya. So i-click lang natin to. Yan, hidiin lang natin para gumana. Tapos meron siyang handle para safety. Kailangan nakahawak tayo dito mga kaibigan pag ginamit natin. So ganoon din lang yung ikot niya. So kung nakita nyo itong arrow na to pababa, ibig sabihin papunta doon yung ikot niya sa kanan. So subukan natin mga kaibigan. So ito na natin mga kaibigan. So yan, naka-cover na tayo, naka-apron na tayo. Yung tamang pagsuot nito mga kaibigan. Kailangan na full gear tayo para sa ating safety. Yan, kailangan nakatakip sa ating tenga itong nerf plug. Kasi masyadong maingay mga kaibigan. At ito na nga, yung bonnet na sinasabi, yung favorite yung kulay, no? Violet. Susuot natin ito mga kaibigan para makatakpan yung mukha natin. So yan, no? Kung nakita nyo mga kaibigan, yung halos mata lang yung makita sa atin. Nakatakip dyan. So naka-uncover na tayo. Meron tayong apron at meron na tayong yung air plug. So ganyan ang itsura nyo mga kaibigan. Yan. Kung mag-start na tayo ng trabaho, matang-mata lang. Tapos ito yung mask. Kailangan nakadubli. Yan, pakita ko lang sa inyo.
Yun, ang purpose nito, doble para sala pa, no? Yan, yung dulo ng arm cover natin, tatakpan natin yan para hindi pumasok yung mga talsik ng bakal, mga kaibigan. So ayan ha, kompleto na tayo. Siyempre naka-safety shoes tayo. Ito lang ang kita sa atin. Susuot na tayo mag chest shave. So yan, ito mga kaibigan. At siyempre ito yung grinder natin. Subukan natin yung paganahin, mga kaibigan. Ito lang. So yan mga kaibigan, kung nakita nyo yung nasa video natin, yan yung pinaka-standard na grinder na ginagamit namin dito sa aming kumpanya. So kailangan nakahawak ng dalawang kamay. Huwag nating gagamitin yung grinder ng isang kamay lang, mga kaibigan, at yung kamay natin nakapatong doon sa nililinis natin. Napakadelikado nun. So ang dapat natin gagawin, dalawang kamay yung hawak, relax lang yung katawan natin, at kailangan yung talsik ng grinder papalayo sa atin. Yan, kung nakita nyo naman sa video, so yung talsik ng mga pinagrinderan papalayo sa akin, no? So yun yung mga kaibigan, yung tamang paggamit ng grinder. So sana may natutunan kayo. At syempre mayroon pa tayong ipapakita, mga kaibigan. So dito naman sa baby grinder, so ito naman mga kaibigan, papakita ko naman sa inyo kung saan ginagamit yung dulo na to. So kaya siya ganyan patulis. So ayan, kung nakita nyo mga kaibigan, no, dulo lang talaga yung pumapasok doon sa pinakasulok. Kasi kung ma-imagine nyo naman yung bilog na bala ng grinder, kung nakita nyo naman to, hindi naman siya akma doon sa pinakasulok kasi hindi papasok. So ayan, sana mga kaibigan natutunan nyo at napapanood nyo. At last natin gamitin, mga kaibigan, itong pinakamalaking grinder namin. So ayan, kung nakakita nyo mga kaibigan, at kailangan nakahawak tayo dyan sa pinaka-handle nya. So ayan, dire-diretso lang tayo ng linis. At kailangan maingat tayo, mga kaibigan. Tulad pa rin ng mga yung naunang standard na grinder natin, kailangan yung talsik din ng mga pinag-grinder natin ay papalayo sa atin. So kasama sa tip, mga kaibigan, paano naman kung katulad nito? Kung naubos na yung bala natin, paano natin papalitan to? So may tamang paraan, mga kaibigan, kung paano magpalit nito para makaiwas tayo sa disgrasya. Siyempre una, tanggalin muna natin sa pagkakasaksak. Kasi baka may tendency na habang pinapalitan natin ng talim to, baka masagi natin tong switch sa ilalim at umikot, maaaring disgrasya yung kamay natin. So nandito yung pinaka-lock nya. Ito, pipress lang natin to, didiinan lang natin to. Pag hindi natin dininan to, tapos magpapalit tayo ng bala, iikot lang siya ng iikot. So kailangan nakadiin tayo dito, tapos saka natin ipipihit to. So ayan, natanggal na natin. So ganoon lang din, kakabit natin ng ganyan, balik natin kung paano natin tinanggal kanina. Pag hinigpitan naman natin, didiinan ulit natin to, buto na to para mag-lock siya. So ayan, mahigpit na siya. Saka natin isasaksak ulit. So huwag natin kakalimutan, mga kaibigan, pag ginagamit natin itong grinder, kailangan dalawang kamay at nandito tayo sa bandang dulo. So ayan. So bakit nandyan tayo, mga kaibigan, dyan tayo nakahawak? Kasi pag nandito, malapit tayo sa talim, may tendency maabot natin tong bala, yung umiikot, kainin tong gloves natin, at maaaring madisgrasya, mga kaibigan. Maaaring maputol yung daliri natin pagka kinain tong gloves na to. So actually, mga kaibigan, nangyari na kasi sa amin dito sa isang kasama namin. O hindi naman siya Pinoy, bali siguro nalibang siya, pumasok yung daliri dito sa talim at nahiwa yung daliri niya. Buti na lang at hindi siya naputol. So kasama sa mga tips kayo, mga kaibigan, kung paano yung tamang paggamit ng grinder natin. So kailangan nandito tayo lagi humahawak. So yan na nga, mga kaibigan, no? So natapos na tayo mag-demo kung paano yung tamang paggamit ng grinder. So sana may natutunan kayo, at sa mga kaibigan natin dyan, share nyo itong video na to, mga kaibigan. Lalo na kung may mga kilala at kamag-anak kayo na nagtatrabaho o kaya gumagamit ng grinder. Maaaring simple lamang, mga kaibigan, yung aking tips, pero maaari din makatulong at makaiwas sa sakuna yung mga
gumagamit ito. So maraming salamat mga kaibigan sa nanonood sa aking video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, kindly subscribe dyan sa baba at click mo yung notification bell na all para ma-notify ka sa panibagong video natin. So maraming salamat at shout out sa inyong lahat. God bless.